Sa nakaraan nating kwento matapos makipaglaban ni Harley sa dambuhalang halimaw, aksidente niyang nakita ang kinaroroonan ng Vow of Deviance at doon niya nakilala ang batang high elf na si Cicely. Kasunod ng malakas na sigawan sa loob ng kuweba makikita ang nagkalat na bangkay ng mga bantay, habang mabilis na tumatakbo papasok sa kuweba si Harley pasan ng batang elf na si Cicely. Napamura naman ang ilang mga bantay dahil layunin nilang huwag hayaang makalapit si Harley sa storage room, ngunit wala silang idea kung paano pipigilan ang para sa kanila ay isang mabangis na halimaw. Patuloy sa pagsugod papasok si Harley at walang pakundangang binabangga ang bawat madaanan niya, at walang kaabog-abog namang nagtutumbahan ang mga ito at naiiwang nakahandusay sa sahig. Ilang sandali pa ay narating na ng dalawa ang sinasabi ni Cicely na storage room, habang hilong-hilo naman ang bata dahil sa bilis ng paggalaw ni Harley. Agad namang inalag ni Harley si Cicely upang manumbalik ito sa katinoan, dahil ito ang nagsabing may kailangan muna silang kunin sa storage room bago tuluyang tumakas. Itinuro ni Cicely ang sanga ng Tree World na nakapatong sa lamesa, kaya't agad itong kinuha ni Harley at ipinahawak ng mabuti sa batang elf, dahil sa isip-isip niya ay mas lalong magiging mahirap ang kanilang kakaharapin sa mga susunod na segundo. Sandali pang nag-inat ng binti si Harley bilang paghahanda sa pag-alis, at sa kalagitnaan yun hiling ni Cicely na huwag masyadong bilasan ni Harley ang pagtakbo. Ngunit bago pa niya matapos ang sinasabi ay agad siyang napaliad, dahil sa animoy kidlat sa bilis ng pagtakbo ni Harley habang aba siya sa likod at papalabas ng kuweba. Isang malakas na sigaw na lang ang pinakawalan ng bata, kasabay ng mahigpit na pagkakakapit sa hawak na sanga sa takot na mahulog ito. Sa kabilang banda habang nasa gitna ng pag-uusap ang High Elf at ang Saintess, kasabay ng pagtaas ng kamay ni Heinrich pag-amin niyang meron siyang naisip na mungkahi. Nang itanong ni Rapon Granwood kung tungkol saan ang nais niyang sabihin. Agad na sagot ni Heinrich na tungkol ito sa batang elf na si Cicely. Nang marinig iyon natigilan ng High Elf sa tangkang paghigop ng kape, at kaagad na itinanong kung may kakayahan ba si Heinrich na matunta ng isang tao sa pamamagitan ng blessing. Sagot naman ni Heinrich na hindi ito isang blessing kundi nararamdaman lang niya ang presensya ng batang elf. Agad namang sumingit ang isang kawal sa tabi ni Heinrich, at sinabing huwag magbitiw ng walang kasiguraduhang mga bagay si Heinrich sa ganoon kaseryosong sitwasyon. Ngunit agad itong pinatigil ng Saintess sa pagsasalita, kasabay ng hiling kay Heinrich na ay dalyan nito ang kanyang nalalaman. Habang abala si Heinrich sa pagsasalaysay at pagkumbinsi sa Saintess at High Elf, abala din naman sa pagtakbo si Harley na kasalukuyang namataan na ang labasan ng kuweba. Tarantang sigaw naman ng mga bantay ng Vow of Deviance na magdumali ang isa niyang kasamahan, dahil malapit nang makalabas si Harley at ang batang elf. Mabilis na inihipan ng isang lalaki ang maliit na pito, kasabay nito natigilan sa pagtakbo si Harley at natulala. Bago pa man tuluyang makalayo lumitaw mula sa ilalim ng lupa ang dambuhalang earthworm na hamarang sa kanilang daanan, ngunit walang balak na magpatalo ang avatar na nagdesisyong makalampas sa pamamagitan ng dahas. Kasabay ng pagtalon ay ang malakas na sipa niya sa dambuhalang earthworm, at ang mabilis na paglakad niya sa katawan nito. Nang umatungal ang dambuhalang halimaw sa harapan ni Harley, nakita niya ang magic circle sa loob ng bibig nito, tanda na labag sa loob ng earthworm ang kanyang ginagawa. Nang oras na yun nawala ang pagtataka ni Harley kung bakit naroon ang isang hayop na makikita lamang sa desyerto. Kaya't matapos ipagkiskas ang dalawang palad bilang paghahanda, mabilis niyang hinawakan ang dambuhalang earthworm sa isa nitong ngipin, saka sinabing ililigtas niya ito na isang tunay na gawain ng isang hero. Bago pakawalan bilin pa niya sa dambuhalang halimaw, na mabuhay ito sa pinakamalayong lugar ng maayos at matiwasay. Ilang pagwasiwas sa ere ang ginawa niya sa katuluyang binitawan ang earthworm, na mabilis namang tumilapon sa malayo at di na matano. Ginawa iyon ni Harley upang mailigtas ang earthworm sa pagkontrol ng Vow of Deviance, at halatang nasiyahan naman siya habang si Cicely ay hindi pa nakaka-recover sa pagkahilo. Hindi pa man nakakahakbang ang dalawa na palingon na sa likuran ni Harley, nang maramdaman ang dahan-dawang yapot ng mga asong lobo papalapit sa kanila. Pinalibutan sila ng mga ito sa kasabay-sabay na sumugod mula sa iba't ibang direksyon, inis na napaisip si Harley kung ano kaya ang pinaplano ng mga bastardong Vow of Deviance sa oras na iyon. Ngunit sa pagkakataon iyon alam ni Harley na mas mahalagang mapatambo niya ang mga kalaban, kaya't naghanda siyang makipaglaban sa mga ito.
Napamura naman ang may miyembro ng Vow of Deviance habang pinapanood ang pakikipaglaban no Harley mula sa taas. Ayon sa matanda, bukas ang nakatakdang araw para ialay si Cicely at ang sanga ng World Tree, kaya't inis niyang tanong kung paano nahanap ni Harley ang kanilang kuta, gayong gumamit na siya ng silang artifact para itago ang kanilang kinaroroonan. Ang matandang ito ay isa sa mga elder ng Vow of Deviance na si Elder Nur Abe. Ayon pa sa kanya, hindi na mahalaga kung paano sila nahanap no Harley dahil doon na ito matatapos. Habang pinapanood ang walang katapusang pakikipagbuno ni Harley, saad pa ng matanda na hindi nito matatalo ang mga halimaw na ipinadala niya. Ngunit nagkamali siya dahil nang kagatin ng isang lobo ang braso ni Harley, nagkaputol-putol ang ngipin nito sa tigas ng balat ng avatar. Nakangiting saad pa ni Harley na talagang nakakagulat ang dami ng mga halimaw. Matapos ito, kinapitan niya sa leeg ang lobong nakakagat sa braso niya at agad na pinatay. Naging isang batong kristal ang naiwang bakas ng lobo habang hawak ito ng balahibuhing daliri ni Harley. Alam niyang hindi siya magagawang talunin ng mga ito dahil may kakayahan siyang lalong lumakas ang stamina oras na lamunin ang gem na mula sa mga halimaw. Matapos ang walang kaubusang pagsugod ng mga asong lobo, sandali tumahimik si Harley habang pinapakiramdaman ang sariling unti-unti nang umaapaw ang lakas. Bigla na lang niyang naramdaman ang kakaibang lakas at parang may nagbago sa kanya, bagaman nagagawa niyang kontrolin ang sarili, gumagalaw ng kusa ang kanyang katawan na parang dambuhalang lobo kung makipagbumo. Umatake at kumakain ng kusa ang kanyang katawan at hindi niya ito magawang pigilan dala ng mga crystal gem na kanyang naabsorba, at dahil sa walang tigil na paglamon at pag-atake natapos ni Harley ang kondisyon at nagkaroon enlightenment. Bukod dito, lalo ding lumakas ang pakiramdam ni Harley matapos makuha ang bagong skills na Savage Instinct. Nang makita ng mga Vow of Deviance ang pagbabago ng anyo ni Harley, halos lumuwa ang kanilang mga mata dahil isang halimaw na ang kanilang nakikita. Nginig pang tanong ng isang lalaki kay Elder Nur Abe kung ano ang dapat nilang gawin, dahil sa pagkakataong iyon maaaring masira na nila ang encirclement sa tindi ng labanan. Dahil doon, utos ni Elder Nur Abe na i-activate ng mga ito ang lahat ng summoning circles, na talagang ikinagulat ng kanyang mga alagad. Lumingon pa ang matanda sa mga ito at sinabing bagaman hindi pa ito dapat ipakita ng mas maaga sa mundo, ay wala silang magagawa at wala nang iba pang pagpipilian. Seryoso pa niyang saad na kailangan na nilang pakawalan ang dalawang iyon. Nakangiting tinitigan pa ni Harley ang isang asong lobo sa harap niya, habang sinasabing nakamamangha ang paraan ng pakikipaglaban ng mga ito na siyang naaabsorbo din ng kanyang katawan. At kasunod ng pag-ayos ng tindig ang pagnanais na tapusin na ang humahaba ng laban. Ngunit nang itaas niya ang kanyang kamay bilang paghahanda, bigla na lang may tumagos ditong isang palaso na ikinagulat ni Harley. Agad niyang nilingan ang kanyang kamay at nakitang isa crystal arrow ang nakabaon dito. At hindi pa man natatapos ang pagtatanong sa isip ay kusang natanggal ang palaso upang bumalik sa pinanggalingan nito. Mabilis na sinalo ng di nakikilalang nilalang ang palaso habang napahawak na lang si Harley sa kanyang braso, kasunod ng mura sa isip at kuryosidad kung sino ang kanyang nakaharap. Isang nilalang na napapalibutan ng gem ang buong katawan ng nadaharapan ni Harley, at bagaman hindi ito ganoon kalapi sa kanya, ramdam niya ang nag-umapaw nitong telekinetic power. Napatingala naman si Harley nang mapasigaw si Cicely ng babala na may paparating sa kanilang kinaroroonan mula sa taas, ngunit hindi na nagawa pang makaalis sa pwesto ng avatar dahil mabilis na bumagsak sa tabi nila ang nilalang, na siyang naging dahilan ng malakas na pagsabog. Umuusok ang ilong na pahayag ng mapulang halimaw na hindi na makakakilos pa kahit kunti si Harley, ngunit nagawa namang mas alad ni Harley ang pag-atake ng dambuhalang halimaw gamit ang dambuhala nitong espada. Hindi makapaniwala si Harley na meron nading demon doon, ngunit napapangiti pa siya, dahil malaki ang kumpiyansa niyang hindi siya matatalo nito gamit ang nag-iisang brutal na lakas. Hindi pa man natatapos sa pagsasalita ang avatar nang bigla siyang mapaliad, matapos tamaan ng crystal arrow sa kanyang tagiliran, dala ng atake ng gem person mula sa di kalayuan. Matapos iyon, isang malakas na bigwas ng suntok ang pinakawala ng mapulang demon, na tumama naman sa mukha ni Harley kaya't agad siyang napasubsob sa lupa. Mayabang na saad pa ng demon na sumuko na ang taunang half-breed na si Harley, saka itinaas ang dambuhalang espada dahil aniyay doon na natatapos ang lahat. Imbis na kabahan ay napangisi pa si Harley saka sinabing kahit na ang demon ay may kakayahan ding magsalita ng katotohanan,
habang nasa taas ng dambuhalang kalaban ang nagliliwanag na atake na hindi pa man lang nito namamalayan. Mabilis na nagliwanag ang buong paligid kasabay ng pagsabog, na nagpataranta sa Vow of Defiance dahil hindi nila alam saan nagmula ang napakalakas na holy power na bigla na lang bumagsak. Nakangiting binati naman ni Harley ang Holy Knight na dumating, saka sinabing eksakto sa oras ang pagdating nito. Nang mapawi ang makapal na usok bumungad sa Vow of Defiance, ang nakangising si Heinrich kasabay ng pag-ayos ng tindig. Bago pa pumunta si Heinrich sa lugar na kinaroroonan ni Harley, isang pagtatalo pa ang naganap sa simbahan, dahil sa pagtutol ng isang Holy Knight sa anyay walang batayang mga pahayay ni Heinrich. Agad namang saad ng Saintess na hindi dapat pagdudahan ang mga sinabi nito, dahil si Heinrich ay isa sa mga mapapagkatiwalaan, ngunit paliwanag ng bida-bidang lalaki na hindi pa kailanman nakatatanggap ng ganoon klaseng blessing si Heinrich. Sa kabila niyon desidido ang Saintess na minindigan sa mga pahayag ni Heinrich, dahil ani ay kahit ang mga Diyos ay nagpakita ng interes kay Heinrich kaya't hindi malabong makareceive ito ng mga revelasyon. Sa isang banda pahayag naman ng High Elf na hindi mahalaga kung isa bang revelasyon o malakas na pakiramdam lang ang basehan ni Heinrich, dahil anumang paraan ay susubukan niya mahanap lang ang batang elf na si Cicely, kasunod yun inutos niyang pangunahan ni Heinrich ang daan sa tinuturo nitong lugar. Naganap nga ang malakas na pagsabog kasabay ng biglaang pagdating ni Heinrich, na walang takot at handang harapin ang mapulang demon na halatang nabigla din sa di inaasyang kaganapan. Agad na pinadaloy ni Heinrich ang nag-umapa na holy power sa kanyang espada, kasunod ang pag-atake sa demon na ikina-address naman ito. Ramdam ng dambuhalang demon ang nagmatinding lakas ng pinagsamang swordsmanship at divine power ng Holy Knight, kaya't napagtanto niyang hindi bastahing tao ang kanyang kaharap. Sa kabilang banda nang makita ng gem person ang kaganapang ito, tinangka niyang tumakbo upang tumakas. Ngunit bago pa siya makaalis napalingon na lang siya sa likuran, nang maramdaman ang papalapit na suntok ni Harley mula sa itaas. Upang dumpensa agad umayos ng tindig ang taong gem kasunod ang pagpapalabas ng crystal arrow, sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Direkta niyang pinatama ang pinakawalang mga crystal arrow sa papasugod na si Harley, at tumama naman ito sa isang mata ng avatar na naging dahilan ng agad nitong pagkabulag. Hindi naman ininda ni Harley ang kanyang natamong pinsala, bagkus lalo mahigpit niyang hinawakan sa ulo ang gem person at sapilitang dinudungkal ang crystal sa noo nito. Saad ni Harley na hindi na masama ang naging huling alas ng G-person, ngunit isang bagay ang kukunin niya dito bilang kapalit sa kanyang pagkabulag. Tumatawa pang saad niya na sisiguraduhin niyang mas magandang bagay ang kanyang makukuha mula dito. Tuluyang nadungkal ni Harley ang gem sa noo ng gem person, dahilan ng tuluyan din itong pagkawasak at nagal-alat ang bawat piraso sa sahig. Sandaling natahimik si Harley at pinakiramdaman ang kanyang paligid, hanggang sa tuluyan niyang bunutin ang nakabaong palaso sa kanyang kaliwang mata. Habang pinagmamasdan ng kumikinang na gem sa mga kamay, saad ni Harley na dahil kinuha ng gem person ang kanyang mata, marapat lang napaltan niya ito gamit ang kanyang pag-aari. Kasunod yun agad na inilagay ni Harley ang hawak sa kanyang kaliwang mata, kasabay ang notification na panibagong bahagi ng katawan ang naidagdag. Bukod dito natanggap din ni Harley ang Jewel Eye skills, kaya't natutuwang saad na magagawa na din niyang umatake mula sa malayo. Sa kabilang banda Taranta at di makapaniwala naman ang mga Vow of Defiance, dahil hindi nila inaasahan na maging ang dalawang demon na inaasahan nila ay nagawa nidang matalo. Habang patuloy ang pagtataka ng nga ito kung sino nga ba ang kakadating lang na Holy Knight. Samantalang saway ni Elder Nur Abe sa kanyang mga alagad, na huwag magpakita ang mga ito ng kahinaan dahil dalawa lang naman ang kanilang kalaban. Kasunod nito iniutos pa niya na pakawalan ng mga alagad ang iba pang mga halimaw, at maghanda na sila upang tumakas sa lugar. Ngunit bago pa makakilos ang mga ito naramdaman na lang nila ang mga di inaasahang bisita. Mabilis na nawasak ang ulo ng isang alagad matapos tamaan ng matutulis na armas, mula sa papasugod na nakakabayong mga knight at halatang handa silang ubusin. Mas lalong nataranta ang mga alagad sa kanilang nakita, kaya't agad na tanong kung sisimulan na ba nilang ihanda ang teleportation arrays. Ngunit para kay Elder Nur Abe ay wala ng oras upang umurong, at bago pa makapagsalita ang alagad naramdaman na lang niya ang kakaibang pagkapit sa kanya ng matanda. Mabilis na nag-iba ang paligid kasunod ng car ahas na pagkuha ni Elder Nur Abe,
sa mga kaluluwa ng natitira niyang alagad bilang sakripisyo upang tawagin ang Great Demon. Matapo ito sinimulan niyang mag-usel ng Aura Scion ng pagtawag at inanyayahan ang avatar ng Greed. Binalot ng madilim na enerhiya ang buong lugar kasabay ng pag-ilaw ng Magic Circle, na kinukontrol ng pusit na matanda upang isummon ang natutulog na halimaw. Mula sa kailaliman itinaas ng demon ang kanyang kamay, kasunod ang paghila sa katawan paakyat sa ibabaw ng lupa. Utos pa ng pusit na matanda na simulan ng Great Demon, na sunugin ang bawat nilalang na naruroon na kumikalaban sa kanila, tagumpay na nasamon ng matanda ang higanteng demon, ngunit hindi niya napansin ang nag-umapa na holy power na paparating sa kanilang kinaroroonan. Maging ang dambuhalang demon ay na-focus ang atensyon sa nakasisilaw na liwanag, na naging dahilan din ng katapusan ng kanyang buhay. Agad na nagwakas ang higanteng demon na sinumon ng pusit na matanda, dahil sa lakas ng kapangyarihan ng isang high elf. Saad pa ni Granwood na walang ibang masusunod sa araw na iyon kundi ang pusit na si Elder Norabit, kasunod nit ang paggiya ng kamay at pagpapakawala ng nakasisilaw na holy power. Binalot ng matinding kapangyarihan ang madilim na pagkatao ng pusit na Elder, at nang dahil doon tuluyan siyang sumabak kasama ng kanyang masasamang layunin. Natapos din ang misyon ni Heinrich at Harley kaya't pinanood na lang nila, kung paano linisin at galagadin ng ibang Holy Knight ang buong lugar. Nang masiguradong ligtas na ang paligid sininyasan ni Harley ang batang elf, na lumabas na mula sa pinagtataguan nito na agad namang sinunod ni Cicely. Reklamong saad ni Cicely na nasusuka at nahihilo siya matapos ang katikot-takot na kaganapan, ngunit natatawang saad naman ni Harley na indikasyon lamang ito na malusog ang batang elf. Habang hinahaplos ni Harley ang buhok ng bata na halatang nagpapasalamat, pinapanood naman sila ni Heinrich mula sa di kalayuan. Napalingon naman si Heinrich sa likuran nang marinig ang pagtawag ng isang lalaki sa kanyang pangalan, at nakitang ang lalaking ito ay si Lord Tuskin na nagpasalamat sa tamang oras ng kanilang pagdating dahil kay Heinrich. Tinapik pa ni Lord Tuskin ang balikat ni Heinrich kasaba ang tanong kung paano nito nalaman ang kinaroroonan ni Cicely. Mahinang tumawa naman so Heinrich sa kasinabing hindi siya sigurado, at sinunod niya lang kanyang kutob. Agad namang tinawag ng High Elf ang pangalan ni Cicely, kaya't natigilan sa pag-uusap ang dalawa. Nagbigay galang pa ito sa batang elf kasunod nagpagpapakilala na mula siya sa Elven Kingdom. Manghang pinagmasdan naman ni Harley ang kumikinang nitong mga mata, na isa sa magandang katangian na meron ang isang natatanging High Elf. Kasabay ng malakas na pagtawa saad ni Harley na masaya siyang nagkita na si Cicely at ang kanyang kauri. Dagdag pa niya na isang karangalan para sa kanya ang makatulong bilang marangal na mandirigma. Agad naman siyang hinarap ng High Elf kasunod ng pagpapasalamat, tanong pa nito kung paano makakabawi sa nagawang tulong ni Harley, na agad namang pinigilan ng avatar dahil aniyay wala siyang ninanais na anumang kapalit. Nasiyahan naman ang elf sa kanyang narinig ngunit bilang pagpapakita ng kabutihan, hiling niyang huwag tanggihan ni Harley ang kanyang pasasamalat, dahil doon walang nagawa ang avatar kundi tanggapin ito. Agad na lumapit si Cicely kay Harley sa kahiniling na yumuko ito ng kaunti, kasunod yun binulong ng batang elf ang mga salita ng pagbibigay ng nature blessing. Animoy naging berde ang buong paligid ni Harley at ramdam niya ang kakaibang kapangyarihan, kung saan parehong naramdaman niya nang makita ang World Tree. Nakangiting paliwanag ng High Elf na ito ang natatanging blessing, na ang mga High Elf lang ang maaaring magbigay, at dahil blessing ito ng nature maaari itong magamit ng walang limitasyon. Ngunit dahil hindi pa isang ganap na High Elf si Cicely, maaaring mahina pa ang kapangyarihan nito ngunit handa niya itong ulitin oras na ma-awaken ng tuluyan. Hiniling naman ng High Elf na igiya ni Harley ang kanyang palad, habang tinatanggal ang kumikinang na persra sa kanyang kamay. Kasunod nito agad niyang isinuot kay Harley ang aniyay token of promise ng isang elf, tanda ng agad silang darating oras na mga ilangan ng tulong mula sa kanila si Harley. Natutuwang pinagmasdan ni Harley ang kanyang kamay, at hindi makapaniwala sa kanyang mga natanggap na blessing mula sa mga ito. Habang pinapanood ni Heinrich ang senaryo sa harapan, saad ni Lord Tuskin na nakamamangha ang pangangatawan ng lalaking nasa harapan nila. Tanong pa niya kay Heinrich kung magkakilala ba silang dalawa. Sagot naman ni Heinrich na iyon ang una nilang pagkikita, ngunit saad niyang ramdam niya ang matindi nilang koneksyon. Papuri ni Lord Tuskin na dahil sa nagawang ito ni Heinrich marapat lang na parangalan siya ng simbahan,
kaya't napapangiti na lang ang Avatar habang nakukuha ang pabor ng Elven Kingdom ng Church of Supreme God. Naiisip din niyang kapag sinuportahan ni Harley si Hubert, magiging pangunahin itong negosyante sa lahat kaya't pumapabor ang buong sitwasyon sa kanila.